Nagsimula ang chapter na ito sa pagpapatuloy ng labanan sa pagitan ni Javier at Sir Kyle, na kung saan ay nagtamo si Javier ng malaking pinsala sa katawan. At sinamantala naman ito ni Kyle para umatake. Subalit kahit na lubhang nasugatan si Javier sa atakeng ginawa ni Kyle ay tumakbo pa rin ito papalapit sa kalaban. Kaya napasabi na lang si Kyle kung talaga bang hindi nakakaramdam ng takot si Javier. Pag-atake ni Kyle ay nagpagdaos-daw si Javier para maiwasan ang atake ni Kyle sa kanya. Pagkatapos ay tinawag nito si Pudong, kung saan hinagis ni Pudong ang espada ni Javier. Agad niya naman itong nasalo. At muli na namang umatake si Kyle, pero sa pagkakataong ito ay umatake na rin si Javier gamit ang Mana Blast, na direktang tumama kay Kyle dahilan ng pagtilapon nito. Di makapaniwala si Kyle sa ginawang atake ni Javier. At muli itong inatake ni Javier, pero sa pagkakataong iyon ay nagawa na nitong makaiwas at mabilis na kumaripas ng takbo, pero hindi pa rin nagpapaawat si Javier dahil hinabol niya ito at gumamit ng Scatter Blast sa pag-atake kay Kyle. Napapasabi na lang tuloy si Kyle na napakahalimaw ni Javier. Samantala, si Lloyd naman ay patuloy pa rin ang pag-aabsorb ng lason na mula sa Reyna. Habang ang Reyna naman ay nakatingin dito. At sinasabi nito na paano ito nagagawa ni Lloyd, dahil inaabsorb nito ang mana ng Reyna, pero hindi lang basta mana, kundi yung mana nito na nagkokonsume ng lason. Sinusubukang tanungin ng Reyna kung saan ni Lloyd natutunan ang ganitong skill. Pero sinabi sa kanya ni Lloyd na wag na itong magsalita dahil hindi siya makapag-concentrate sa ginagawa. Humingi naman ng paumanhin ang Reyna, pero napagtanto nito na sinigawan siya ni Lloyd. Kaya nagalit ito at sinabi na bakit niya sinisigawan ang Reyna. Sumagot si Lloyd na maglinis ka kasi ng tenga. Hindi joke lang, ang sinagot talaga ni Lloyd ay hindi naman niya ito sinigawan. Baka naapektuhan lang ng lason ang kanyang pandinig, sabi ni Lloyd. Maya-maya ay sumuka na ng dugo ang ating bida, kung kaya nag-aalala na ang Reyna. At sinabi nito sa sarili kung ano ang ginagawa ni Lloyd. Ito ba ay isasakripisyo ang sarili para sa kanya? Samantala balik sa bakbakan ni Javier at Kyle. Patuloy pa rin sa pag-atake si Javier, hanggang sa umabot na sila sa lugar kung saan nagaganap ang piging. Makikitang serious mode na si Javier. At sinasabi sa sarili nito na mula dito ay hindi na ito makakalagpas pa sa kanya. Habang si Kyle naman ay iniisip na umaasa lang si Javier sa isang spot na iyon para mabigyan ng sapat na oras si Lloyd. Kaya napangiti si Kyle at sinabi na siya nga si Javier. At dito ay inutusan nito ang mga kawal. At sinabi na sila Javier ay planong i-assassinate ang Reyna, kaya sinabi nito na ihanda ang kanilang mga sandata para protektahan ang Reyna. Kaya naman isa-isa na sumugod ang mga walang kamuwang-muwang na kawal. Bagamat labag sa loob ni Javier na kalabanin ang mga ito ay wala naman na itong ibang magagawa kundi ang lumaban. Kaya naman agad niya nalang pinabagsak ang mga ito. Dito ay sinabi ni Kyle na lahat ng kawal ng Reyna ay miyembro ng mga elite guard. Pero madali lang itong tinatalo ng sabay-sabay ni Javier. Sinabi rin nito na maski sa kasaysayan ay wala pang nakakagawa nito. At kung sakali naman na maatiin na ni Javier ang pagiging swordmaster, ay madali lang nitong mawawasak ang isang maliit na bansa. Pero sinabi nito na hindi na iyon mangyayari. Dahil ito ay kanya nang tatapusin. Sabi ni Kyle na muling gumamit ng Aura Sword. Kung kaya tila nabahala si Javier. Pagwas-iwas ng espada ni Kyle ay tila dahan-dahan na lumulutang ang mga nasa paligid nito maging si Javier. At maya-maya ay biglang tumilapon si Javier at makikita na lubhang napuruhan ito. Balik naman ang scene sa ating bida kung saan makikitang nakompleta na nito ang pag-aabsorb ng lason. At ito ay patuloy na nagsusuka. Sinabi ng Reyna na kapag hindi ito gumawa ng paraan ay mamamatay ito. At sinabi ng Reyna na ipunin nito ang lahat ng mana sa kanyang kamay at tutulungan niya ito. At sinabi sa isip ni Lloyd na kung gagawin niya yun ay puputulin ng Reyna ang kamay nito, kung kaya sinabi niya na hindi niya matatanggap ang mawalan ng isang kamay dahil yun ay magpapahirap sa kanya sa paggamit ng shovel. Kung kaya dinampot nito ang isang kutsilyo at itinutok pataas. Sabay sumigaw na parang magsus-super saiyan. At nagpakawala ng isang malakas na mana na tumagos hanggang langit. Sa bubong ng Magenta Palace, napatigil si Kyle at sinabi kung ano ang nangyaring pagsabog na iyon.
Sinabi nito na pakiramdam niya ay parang isang malaking pagsabog ng mana iyon na maaaring gawa ni Lloyd. Tiningnan nito si Javier habang dahan-dahan na tumatayo. Tila naiirita na si Kyle dahil sa tibay at lakas ni Javier. Bagamat hinang-hina na ito ay pilit pa rin itong lalaban. Dahil sinasabi nito na ito ay may sinumpaan kung kaya nais niya itong panatilihin at gampanan. At dito nga ay nagkaroon ito ng flashback. At dito ay makikita na nag-uusap sina Lloyd at Javier. At sinabi ni Javier na sa simula pa lang ay tila nawawalan na ito ng pag-asa. Kaya napatanong si Lloyd kung bakit biglaan na nasabi ito ni Javier. Sumagot si Javier na dapat siya ay tagabantay lang kay Lloyd, pero nagawa niyang pabayaan ang kanyang responsibilidad para lang lumaban sa oversized na lobster. Sinabi rin nito na nadismaya siya dahil sa hindi pagsama ni Lloyd nung panahon na yun. Dagdag pa ni Javier na kay Lloyd lang lagi ito umaasa at sinasabi rin nito na siya ay kulang pa sa lakas para magampanan ng maayos ang kanyang trabaho, at sinabi na siya ay hindi pa sapat para maging isang knight. Sinabi ni Lloyd na naiintindihan nito ang gustong sabihin ni Javier, kung kaya wag na niya iyon masyadong isipin. At dito ay ipinangako ni Javier kay Lloyd na hindi na nito muling iiwanan ang kanyang responsibilidad sa kanyang Master Lloyd. At sinabi na kahit hindi man ito paniwalaan ni Lloyd ay tutuparin niya ang kanyang sinumpaan dito. At dito ay sinabi ni Javier na alam nito na tumaas na ang mana circle ng ating bida at kaya na nito na gamitin ang triple heart circle. Kaya sinabi nito na bilang guard ni Lloyd ay kailangan niya magmadali at maging isang sword master sa loob ng isang taon. Ipinapakita ni Lloyd sa pamamagitan ng pagguhit ang mga dapat gawin ni Javier para ma-attain ang sword master level. Pero pinigilan niya ito na magpatuloy at binura ang ginuguhit ng ating bida. At sinabi ni Javier na gusto nito na siya mismo ang gagawa nito nang hindi humihingi ng tulong mula kay Lloyd. At sinabi sa sarili na hindi na ito muling aasa pa sa kanyang master. Balik sa labanan na nagaganap, habang sabayan na umaatake ang dalawa, ay sinasabi ni Javier na ito ay magiging isang ganap na sword master, pero siya ay nasaksak ng aura sword ni Kyle. Dito ay pinuri ni Kyle si Javier at sinabi na patuloy itong humahanga sa lakas ni Javier. Dagdag pa nito na normally daw kapag direktang tinatamaan ng aura sword ay bigla na lang maglalaho ang katawan ng taong tatamaan nito. Gusto pa sana nito makita at malaman ang mga kakayahan ni Javier pero sinabi nito na dito na niya ito tatapusin. At nagpakawala ito ng malakas na aura sword habang nasa katawan ni Javier. Nalubhang nagbigay parusa dito. Tila nagulat si Kyle nang hinawakan ni Javier ang kamay nito. At napatanong kung ano ang pinaplanong gawin ni Javier. Habang si Javier naman ay tila nag-aanalisa. Sinasabi nito na ang mana na nanggagaling sa aura sword ay tila sinusunog ang kanyang buong katawan. At ito ay dumadaloy sa espada ni Kyle, na galing sa kanyang kamay, na nagmumula sa puso nito at sa mana heart ni Kyle. At dito ay winisiwas ni Kyle si Javier at tila nawala na ito ng malay. At dahil dito ay sinabi ni Kyle na hindi na nito nararamdaman ang paghinga at mana ni Javier. Kung kaya pupuntahan na nito ang Reyna para isunod na patayin. Ngunit nagulat si Kyle sa muling pagbangon ni Javier dahil di nito inakala na buhay pa rin ito. At dito ay sinabi ni Javier na alam na nito ngayon ang Sword Master mana. Gulat na gulat si Kyle. At napatanong sa sarili kung aura sword ba ang ginagawa ni Javier. Dahil hindi pa siya nito nakakakita o nakakarinig ng ganitong aura sword. Nang biglang nagbitaw si Javier ng isang malakas na atake, na sinubukan naman sabayan ni Kyle. Pero di hamak na mas malakas ang atake na nagawa ni Javier. Dahilan para maputulan ng isang kamay si Kyle. Maging ang flooring ay nahati rin sa ginawang atake ni Javier. Matapos nito ay sinabi ni Javier sa ibang kawal na kung sino ang sa tingin na kayang harapin ang sword master nito ay lumapit lang sa kanya. Balik naman sa eksena kung saan ang Reyna ay nag-aalala pa rin sa kalagayan ni Lloyd matapos ang pagpapakawala nito ng malakas na mana kung kaya ang ating bida ay tila walang malay. Napilit ginigising ng Reyna. Pero maya-maya ay dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata na nakatingin sa Reyna. Nang biglang may dumating na mensahe kung saan sinasabi na nag-survive ang ating bida sa nakamamatay na pagkalason, kung kaya may na-unlock na naman itong bagong mana heart skill. At ito ay ang poison resistance at ang supercharge kung saan ay magagawa nitong mag-absorb ng lahat ng mana na nasa paligid nito.
Kaya nakangiting sinabi nito na napaka-useful ng skill na ito. Pero tila nagalit ang Reyna kung kaya sinapok niya ito. Dahil dito ay tuluyan ng nagising si Lloyd. Tinanong ng Reyna kung ayos lang ba ito at kung kaya ba nitong tumayo mag-isa. Na sinagot naman ni Lloyd na sa tingin nito ay hindi nito kaya. Pero sa isip niya ay kailangan niya pa na tulungan si Javier. Kung kaya ginamit niya ang natatanging option na meron siya, ang bagong skill na supercharge. At nang nagsimula na sa pag-recharge ng mana ang ating bida. Napatanong ang Reyna kung anong nangyayari dahil sa napakalakas na mana absorption na ginagawa ni Lloyd na maging ang mana ng Reyna ay inaabsorb nito. Pero tila di na ito naririnig ni Lloyd, pero dahil sa pagliligtas na ginawa ng ating bida sa Reyna ay napagpasyahan na rin ito na ibigay ang lahat ng mana na kakailanganin ni Lloyd. Matapos ang proseso sa pag-aabsorb ng mana ay nanumbalik ang lakas ng ating bida. At nasabi nito na mas lalo pa itong lumakas. Agad nitong naisip si Javier at sinabi na mag-isa lang itong lumalaban sa Swordmaster. At sinabi sa Reyna na kailangan nilang magmadali. Pero pagtingin sa Reyna ay tila naging bato ito dahil sa pagka-drain ng mana nito. Walang kamalay-malay si Lloyd na siya may gawa nito. Nagsalita ang Reyna na tatanungin niya lahat ito kay Lloyd, pero kailangan na muna nilang tulungan si Javier. Kaya naman pinasan niya ito sa kanyang likod at agad na nagmadali papunta kay Javier. Habang nakapasan ay sinasabi ng Reyna na si Javier ay nagpapakita ng katalinuhan sa paggamit nito ng mana, pero ito ay walang kakayahan na talunin ang isang Swordmaster na si Kyle. Pero tila nagulat ang dalawa. Nang makita ang nakatayong si Javier, di nila inakala na nagawa na ni Javier na matalo si Kyle. Matapos noon ay sinabi ng Reyna sa mga kawal nito na ibaba ang kanilang mga sandata. At sinabi na si Kyle ang nagbalak na pumatay sa kanya. Sinabi rin nito na si Lloyd at Javier ang nagligtas sa kanya. Matapos noon ay ipinag-utos ng Reyna na paimbestigahan ang lahat ng dumalo sa piging na naganap para sa seguridad ng mga royal family. Habang si Lloyd naman ay nagtanong kay Javier kung ito ba ay isa ng Swordmaster. Oo, palagay ko, sagot ni Javier. At dito ay sinabi ni Javier na ito lang ang tanging paraan para maprotektahan at tuparin ang responsibilidad nito bilang isang knight ni Lloyd. Kaya dito ay nagpasalamat na lang si Lloyd dahil sa ligtas din naman si Javier. At muli na namang nakatanggap ng mensahe ang ating bida, kung saan sinasabi na muli na naman itong nakatapos ng isang nakakamanghang achievement, kung kaya dahil dito ay nasatisfied nito ang mga nakatagong condition, kung kaya napatanong ang ating bida kung ano ito, at nagtataka kung bakit marami itong mensahe na natatanggap. Habang patuloy pa rin ang pagdating ng mga mensahe, mga system complement ay na-activate, kung saan bawat achievement ay makakatanggap ang ating bida ng honorary titles, na kung saan bawat isa rito ay magbibigay rin ng mga bonus na skill, dagdag pa sa mensahe na sa tuwing hating gabi at kabilugan ng buwan ay makakatanggap ito ng CP o tinatawag na compliment points, at ipinakita ang mga kasalukuyang titles ng ating bida, kung saan napatanong ito kung ito na ba yung mga title na sinasabi, at hiniling nito na bigyan ito ng mas cool na title tulad ng The Guardian of Cremo, o kaya naman The Hero of Magentano. Pero sinabi ng mensahero na ang titles of praise ay ipinapangalan na bagay sa itsura ng ating bida. Nagulat ito sa kanyang mga nabasa dahil sa sobrang kapangyarihan na maaring maibigay nito sa kanya, kung kaya napatanong ito kung lahat ba ng titles nito ay may ganitong klase ng powers. Napaisip rin ito kung saan niya naman magagamit ang mga CP na makukuha niya. At dito ay nagmamakaawa ito na sabihin sa kanya ng mensahero kung saan niya maaaring magamit ang CP, at sinabi ng mensahero na magagamit nito ang nakolektang CP to defy the law of physics, at magkaroon ng sapat na kapangyarihan sa pag-summon, at sinabi rin ng mensahero na ito na ang pagtatapos ng kanyang spoiler, na ipinagtaka ng ating bida. At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload. Maraming salamat.